maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Sa ating mga kababayan, hindi magtatagumpay ang anumang paghahanda natin kung wala ang tulong po ninyo. Hiling din namin ang inyong kooperasyon, inyong disiplina, pagmamatiyag at bayanihan bilang responsableng mamamayan. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagsabi, dapat magtulungan ang bawat Pilipino at laging maging handa sa anumang sakuna. Masigasig din ang ating paghahanda at pagmamatiyag laban sa banta ng sakuna at kalamidad, lalo na sa bagong normal at nagbabagong klima na nagbubugso na panahon. Inihalimbawa pa ng Pangulo ang magkakasunod na bagyo na tumama sa bansa na sinamahan pa ng habagat. Dahil dito maraming lugar, maging ang Metro Manila ay nalubog sa baha. Ngayong Hulyo, 4 na bagyo na ang dumaan sa atin. Sabi ng Pag-asa, mga 12 pa ang nagbabantang papasok sa bansa hanggang Disyembre. Ito rin ang pananaw ng inyong Office of Civil Defense. Serbisyo at tulong sa ating mga kababayan. So ito pong nakita nating disaster or emergency na almost 2 weeks na na nagumpisa sa habagat, nagkaroon tayo ng Krising, sumunod si Dante and then Emong ay isang malaking hamon sa ating lahat at kami nagagalak at natutuwa at nakikita natin yung serbisyong tunay na binibigay ng ating dream workers from the local government units hanggang sa mga national government agencies. So again, on behalf of our Secretary and sa ngalan na rin ng ating Pangulo, si Ferdinand Marcos Jr., maraming salamat po at let's keep everyone safe at tuloy-tuloy lang po ang ating trabaho. Binigyang pansin din ng Pangulo ang mga bulkan sa bansa, katulad ng Bulkang Kanlaon. Sa 24 nating aktibong bulkan sa bansa, 4 ang kasalukuyang nag-aalboroto, lalo na ang Kanlaon sa Negros. Hindi tayo dapat tumigil sa ating mga ginagawang paghahanda dahil ang banta ay patuloy na naririyan. Dapat ay maging likas at automatic na ang mga wastong gawi sa tuwing may sakuna. Kaya't gaya ng inyong OCD, panawagan din ng Pangulo sa publiko na laging maging handa sa anumang sakuna. Dahil sunod-sunod ang mga sakuna, lalo na ang bagyo, mahalagang itanim ang prinsipyo na continuous improvement, kung saan tayo ay natututo sa palaging humuhusay at sa bawat karanasan. Nareremedyohan kung saan tayo nagkulang at saan natin dapat galingan pa. Makaaasa naman ang publiko na mas paghuhusayin pa ng inyong OCD ang aming trabaho para tiyakin na ligtas at handa ang lahat at walang maiiwan sa bagong Pilipinas. Bilang paghahanda sa posibleng pagguho ng lupa at pag-apaw ng mga dam dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagpulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pamumuno ng Office of Civil Defense para paigtingin ang koordinasyon at agarang pagtugon sa mga posibleng sakuna at kalamidad. Isinagawa ang Interagency Coordinating Cell Meeting ng OCD sa Camp Aguinaldo, Quezon City sa pangunguna ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., kung saan kasama niya rin dito sina OCD Officer in Charge Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Civil Defense Deputy Administrator for Operations Assistant Secretary Cesar Idio at Civil Defense Deputy Administrator for Special Concerns Assistant Secretary Henry Robinson Jr. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., muling tiniyak ng mga ahensya ang kanilang paninindigan sa pagsasagawa ng mga paghahanda at pag-iimplementa ng mga programa para maprotektahan ang buhay ng mga Pilipino sa kabila ng mga kalamidad. Dito,
Binigyang diin din ni Teodoro ang pangangailangan ng maayos at organisadong sistema para sa mas mabilis na paglulunsad ng emergency response. Natiyak din sa pagpupulong ang pagkakaroon ng sapat na quick response funds at stockpile ng family food packs at non-food items ng pamahalaan. Isinusulong din ang pagtatayo ng bagong production hub sa Mindanao para sa mas mabilis na distribusyon ng tulong sa panahon ng mga kalamidad. Nakahanda rin ang OCD at Department of National Defense sa pag-mobilize ng air assets gaya ng V-22 Osprey mula sa Amerika at C-130 planes ng AFP kung kakailanganin. Dumalo rin sa pulong ang mga kinatawan mula sa Pag-asa, Department of Energy, Department of Social Welfare and Development, Department of Public Works and Highways, AFP at iba pang mahahalagang ahensya na may kritikal na gampanin sa disaster preparedness. Tiniyak naman ng administrasyon ang tuloy-tuloy na paglalabas ng mga abiso at mahigpit na koordinasyon para sa kaligtasan ng lahat. Kasunod ng magnitude 8.8 na lindol na tumama sa Russia, agad na naglabas ang Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng isang babala sa posibleng minor sea level disturbance sa Pilipinas matapos ang malakas na lindol sa Russia. Ang nasabing posibleng minor sea level disturbance sa mga coastal area ng Pilipinas ay dahil sa lindol at ito ay nakaharap sa karagatang Pasipiko. Ito ay bunsod ng malakas na lindol na tumama sa silangang baybayin ng Kamchatka, Russia. Nasundan pa ito ng aftershocks na magnitude 8 ang lakas. Nangyari ang lindol bandang alas 7:25 ng umaga oras sa Pilipinas na may lalim na 74 na kilometro. Ayon sa PHIVOLCS at mga tsunami wave models mula sa Pacific Tsunami Warning Center, inaasahang makararanas ang Pilipinas ng mga alon na mas mababa sa 1 metro o 1 dipa. Ayon pa sa ahensya, bagamat maaaring hindi ito ang pinakamalaking alon, pero ang mga alon ay maaaring magpatuloy sa loob ng ilang oras. Pinayuhan ng PHIVOLCS ang publiko na maging alerto sa hindi pangkaraniwang paggalaw ng tubig sa dagat. Partikular na pinag-iingat ang mga residente sa mga sumusunod na lalawigan na nakaharap sa karagatang Pasipiko. Sa Luzon ay Batanes Group of Islands, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Catanduanes. Habang sa Visayas naman ay Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. At sa Mindanao ay sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao de Oro. Mahigpit na pinapayuhan ang mga tao na lumayo sa dalampasigan at huwag munang pumunta sa mga baybayin ng nabanggit na probinsya hanggat hindi pa kinakansela ang abiso rito. Para sa mga residente na ang bahay ay malapit sa dalampasigan, inirerekomenda ang agarang paglipat sa mas mataas na lugar o mas malayo sa loob ng lupain bilang pag-iingat. Para naman sa mga may-ari ng bangka na nasa mga daungan o mababaw na tubig sa baybayin, dapat anya nilang isecure ang kanilang mga bangka at ilayo ang mga ito sa waterfront. Umaatikabo ang pag-arangkada ng Rescue Olympics ng Office of Civil Defense bilang pakikisa sa National Disaster Resilience Month. Nakilahok ang mga responder na kasapi ng East Sector, North Sector, Calabarzon, West Sector at South Sector at nagpakita ang lahat ng bilis at gilas. Nakiisa ang lahat sa pagbabahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa evacuation protocol and procedures. Sa mga obstacle courses na halos kapareho ng mga sagabal at panganib na susuungin ng mga responder. Ipinakita rin ang rescue operation kapag tumama ang isang magnitude 7.2 na lindol sa paggalaw ng West Valley Fault.
gayon din ang simulation exercises bilang bahagi ng aktibidad. Mahalagang isaalang-alang ang tamang teknik sa pag-evacuate at pagbigay ng paunang lunas sa mga pasyente. Napakahalaga po dito na factor ang patient care aside sa speed. Mapapansin natin, maingat din nilang tinitreat itong ating unconscious victim. Grabe talaga itong Rescue Olympics 2025, Miss Day. Maraming buhatan, endurance challenge, teamwork, coordination, lahat niya. Layunin ng Rescue Olympics na maipakita ang kahandaan sa pagtugon ng sakuna at kalamidad ng mga first responders sa buong bansa. Nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay sa kumakalat na mapanlokong text message tungkol sa pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan. Nakasaad dito na maaaring tumanggap ng tulong o pera mula sa gobyerno gamit ang pangalan at numero ng NDRRMC at may nakalakip na link sa mensahe. Mahigpit na bilin ng ahensya, huwag i-click ang link. Paalala rin nila, ang numero ng NDRRMC ay para sa mga abiso at babala lang kaugnay sa sakuna. Para sa mga pangangailangan naman, lalo na sa panahon ng kalamidad, maaaring mag-access sa official social media accounts ng Department of Social Welfare and Development. Samantala, dumating sa lalawigan ng Batanes kahapon ng umaga ang food at non-food items mula sa Office of Civil Defense, DSWD at Department of Health. Lumapag ang C-130 ng Philippine Air Force sa paliparan ng Basco. Kabilang sa mga ipinadala ang hygiene kits, family food packs, mga gamot, solar panels at generator set. Sa kabila ng masamang panahon, nagtulong-tulong sa pagbababa ng ayuda ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, PAF, Philippine Navy, Philippine Marines at Reservists. Nagpadala ang OCD Cordillera kahapon ng generator set sa Tactical Operations Group 1, Tactical Operations Wing Northern Luzon ng Philippine Air Force. Magsisilbi itong backup power supply para sa kanilang air and ground operations sa Cordillera at sa Region 1. Bahagi pa rin ito ng kanilang pagtugon sa mga lugar na apektado ng magkakasunod na bagyo at ng pinaigting na habagat. Patuloy naman ang pagsasagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA para matukoy ang lawak ng pinsala ng Bagyong Emong at mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong komunidad sa lalawigan ng Pangasinan. Una nang nagpulong ang mga kawani mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, Department of Human Settlements and Urban Development, Provincial Social Welfare and Development, Department of the Interior and Local Government, Department of Public Works and Highways, DOH, at OCD. Kasunod nito, ay hinati sa dalawang grupo ang mga kinatawan ng mga ahensya at dumalaw sa mga bayan ng mga tarem, suwal at labrador para magsagawa ng koordinasyon at magbahay-bahay sa mga naapektuhan ng bagyo. Patuloy din ang RDANA sa iba pang bahagi ng lalawigan para na rin mas mabilis na maiplano at maiparating ang tulong at serbisyo. Samantala, nagsama-sama ang iba't ibang clusters ng Quezon City DRRMC sa Emergency Operations Center nito para suportahan ang Incident Management Team na nangasiwa sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Lunes. Kabilang sa tumulong dito ang mga kawani mula sa Law and Order, Health, Search, Rescue and Retrieval, Logistics, Emergency, Telecommunications at Crisis Communication Cluster.
para sa mas mabilis na pagtugon sa mga emergency. Naglunsad ng isang Incident Command System o ICS Position Course ang OCD Region 6 nitong Hulyo. Ginanap ito sa Ian Centennial Hotel sa Haro, Iloilo City. 26 na kinatawan mula sa local DRRMC ng Bayan ng Leganes at mga MDRRMO ng Mina at Zaraga ang lumahok sa 5 araw na aktibidad. Layo nitong palakasin ang kakayanan sa pagganap sa ICS roles sa gitna ng emergency operations. Nakapaloob din sa kurso ang modules kaugnay sa ICS functional positions, mga responsibilidad nito at koordinasyon. Kabilang naman sa mga nagsilbing resource persons dito, sina Angel Grace Lemera ng OCD6, Judy Grace Pelaez ng Capiz Provincial DRRMO, at mga kinatawan mula sa Bureau of Fire Protection, Western Visayas Medical Center at iba pa. Formal nang tinapos ng OCD Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ang pagdiriwang ng 2025 National Disaster Resilience Month sa pamamagitan ng isang programa na idinaos sa isang mall sa Cotabato City. Dito ibinida ni Regional Director Joel Mamon kung paano nagsilbing gabay ang temang kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan sa paglulunsad ng mga aktibidad sa rehiyon, kabilang ang simulation drills, community workshops at pagdaraos ng Rescue Olympics. Kinilala rin niya ang mahalagang papel ng DRRM officers, volunteers at civic partners sa pagbuo ng isang kultura ng pagiging handa. Pinarangalan din sa programa ang mga nanalo sa Rescue Olympics at Mobile Photography Contest, gayon din ang partners, mga ahensya at institusyon na sumuporta sa Disaster Resilience Month. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology, cybersecurity sa publiko hinggil sa iba't ibang scam tuwing may kalamidad. Una, may mga nagpapanggap na charity or relief organizations na hihingi ng tulong gamit ang hindi beripikadong organisasyon na may website. Maaaring magpadala ang mga ito ng email o mensahe sa social media. Payo ng DICT, mag-donate lamang sa mga verified na NGO at ahensya ng gobyerno. Siguruhin ang page authenticity at transaction details. Pangalawa, may mga nagbebenta rin ng kunwari relief goods o pangunahing pangangailangan tulad ng delata, tubig, generator o gasolina sa kasagsagan ng krisis. Ang red flags, karamihan sa kanila ay makukontak lang sa social media o marketplace apps. Pinipilit na magbayad ka sa pamamagitan ng e-wallet apps at walang resibo o tracking info. Payo ng DICT, bumili lamang sa mga lehitimong tindahan o online platforms na may buyer protection policies. Isumbong din sa otoridad o DSWD kung may makikitang ibinibenta o nirepack na relief goods. Pangatlo, mag-ingat din sa pagbukas ng mga fake links o app na nagkukunwaring weather alert, LGU update o donation platforms. Maaari kasi itong phishing links na ginagamit ng mga scammer o hacker upang makuha ang mga mahahalagang impormasyon sa iyo tulad ng login credentials o mobile wallet info. Kumuha lamang ng update mula sa NDRRMC, NOAA at Pag-asa at iba pang government apps at websites. Pang-apat, Kwidaw sa mga magpapanggap na taga-barangay o city hall o empleyado sa mga sangay ng inyong lokal na pamahalaan na mag-aalok ng agarang tulong na may kapalit. Ayon sa otoridad, libre ang tulong mula sa gobyerno at ipinamamahagi ayon sa opisyal na listahan. I-report agad ang kahinahinalang aktibidad sa otoridad. Panglima, ingat sa mga mag-aalok ng trabaho bilang typhoon relief workers, driver o packers pero manghihingi ng medical clearance fees o uniform deposit. Huwag mabulag sa alok na malaking sahod. Karamihan sa mga ito ay hindi lehitimo ang kumpanya at walang kontrata. I-verify agad ang mga kumpanya sa DOLE at DTI. At panghuli,
Huwag basta-basta maniniwala sa mga viral na larawan o video na nakakaakit ng online donation. Kung minsan, ito ay nakaw na litrato. Hindi malinaw ang impormasyon o personal details ng biktima. Ipadadala ang pera sa isang e-wallet account na hindi nakapangalan sa biktima. I-search ang litrato o videong ginamit online. Tiyakin mo nang naibalita ito sa news at media outlet o na-verify ng isang lehitimong organisasyon. Naghatid ng relief goods ang Department of Tourism Region 4A bilang pag-alalay sa tourism workers sa Barangay Daraitan sa Tanay, Rizal, kasunod ng mga nagdaang kalamidad. Katuwang nila rito ang Department of Social Welfare and Development, Office of Civil Defense, Calabarzon, at ang lokal na pamahalaan. Mahigit 300 tourism workers ang nabiyayaan ng ayudang ipinamahagi sa pangunguna ni Marites Castro ng DOT Region 4A. Bahagi naman ito ng mas malawak na inisyatibo ng kagawaran para masigurong walang tourism workers ang maiiwan. Kasabay ng paninigurong magpapatuloy ang kanilang pakikiisa at pag-agapay sa apektadong tourism workers sa Calabarzon. Samantala, inilunsad ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office ang incident management team nito para sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bumuo ng command post at iba pang pasilidad ang tanggapan para tumugon sa mga posibleng sakuna at umalalay sa anumang insidente sa gitna ng SONA. Nakaantabay din noon ang kanilang helpline 122 para matawagan sakali mang magkaroon ng emergency. Inilarawan naman ng Philippine National Police ang State of the Nation address noong Lunes bilang generally peaceful at malaking bahagi nito ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan, kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging